as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nerio Caranza. At sa Job, Kabanatang 33, talatang 31 at 32, makinig kang mabuti, O Job, ako'y iyong dinggin. Tumahimik ka at ako'y may sasabihin. Kung ikaw ay mayroong sasabihin, bigyan mo ako ng kasagutan, ikaw ay magsalita sapagkat ibig kong ikaw ay bigyang katuwiran. Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap ni Elihu kay Job, hinikayat niya si Job na makinig, hindi sa tono ng pang-aapi, kundi ng paggalang at hangaring makatulong. Ang layunin ni Elihu ay hindi ang manalo sa argumento, kundi ang makita ni Job na nasa tama sa harap ng Diyos. Ikaw ay sumusubaybay sa atin pong himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating programang Rise and Reflect. At bago po tayo dumako sa ating pagtalakay at pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, nais ko pong batiin muli ang ilan sa atin pong mga maagang gumising na mga kaibigan para po tunghayan ang atin pong himpilan at ang atin pong programa. Si Lita Galit ng Lawang, Northern Samar. Malayo ang kanyang kinaroroonan, kaya tayo po ay nagpapasalamat sa kanya pong patuloy na pagsubaybay dito sa ating himpilan. Si Rebecca Dillar at si Maria Maria, ganun din si Eden Ituralba, Galicia. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik dito sa ating himpilan at sa ating pong programa. Ganun din naman po aking binabati at pinasasalamatan ang mga kaibigan nating maagang nag-tune in sa kanila pong mga sasakyan. Ganun din po sa kanila pong mga transistor radio sa kanilang mga tahanan. At dito nga po sa Rise and Reflect ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. At mula sa ang Bible Pinoy Version, atin pong itutuloy ang pagbasa sa aklat ng Job, Kabanatang 33 po tayo, talatang 1 hanggang 33. Ngayon, Job, makinig ka sa sasabihin ko, at ang mga salita ko ay pakinggan mo. Ready na akong magsalita.
kating-katina ang aking dila. Walang masama sa mga intention ko. Ang sasabihin ko lang ay ang totoo. Ang Espiritu ng Diyos ang nag-create sa akin. Hininga ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nagbibigay buhay sa akin. Ipagtanggol mo ang iyong sarili sa pagharap sa akin. Ikaw ay mag-ready. Iisa lang tayo sa harap ng Diyos natin. Sa putik tayo parehong nanggaling, kaya di ka dapat matakot sa akin kasi hindi naman kita aapihin. Ito yung narinig kong sinabi mo, malinis ako at walang kasalanan, pure at hindi gumawa ng kasamaan. Hinahanapan lang ako ng Diyos ng dahilan para parusahan at ituring na isang kalaban. Kinadena niya ang aking mga paa at bawat kilos ko binabantayan niya. Pero sagot ko sa iyo, Job, nagkamali ka sa mga sinabi mo kasi mas powerful ang Diyos kesa sa tao. Bakit sa Diyos ka nagrereklamo na di niya sinasagot ang mga tanong mo? Kahit ang Diyos ay magsalita pa ng magsalita, hindi naman pinapakinggan ng tao ang sinasabi niya. Sa gabi, pag mahimbing na ang tulog ng tao, nagsasalita ang Diyos sa mga panaginip at the visions nila. Nire-reveal niya sa kanila ang gusto niya at natatakot sila kasi winawarningan niya sila. Ginawa niya ito para pigilan ang tao sa paggawa ng masama at para matigil ang kayabangan nila. Nililigtas niya ang tao mula sa hukay kasi ayaw niya tayong mamatay. Hinahayaan ng Diyos na magkasakit ang tao. Buong katawan ay nangangatog dahil sa taas ng lagnat. Walang ganang kumain ang taong may sakit. Kahit sa favorite niyang pagkain, hindi siya naaakit. Unti-unti siyang pumapayat, walang ibang nakikita kundi butot balat. Malapit na siyang mamatay at ilibing sa hukay. Kung merong isa sa 1,000 na angel ang tumulong sa kanya para ipakita kung anong mabuti niyang gawin, at sa awa nito ay kanyang sasabihin, huwag niyong ihulog sa libingan ang taong yan, dala ko ang pambayad para sa kanyang kalayaan. Gagaling siya at muling sisigla, lalakas ulit gaya nung kabataan niya. Sasagutin siya ng Diyos pag nag-pray siya. Tapos sa Diyos magwo-worship siya ng sobrang saya. Kasi itatama ng Diyos ang lahat ng bagay para sa Kanya. Sasabihin niya sa maraming tao, nagkasala ako at gumawa ng masama. Pero di ako pinarusahan ng Diyos sa aking ginawa. Di niya ako hinayaang mamatay at ngayon patuloy akong nabubuhay. Laging ginagawa ng Diyos ang mga bagay na ito, ang iligtas ang tao mula sa hukay at bigyan ng tao ng masayang buhay. Job, makinig ka sa sasabihin ko. Huwag kang magsalita, unawain mong mabuti ito. Pero makikinig rin ako kung meron kang sasabihin. At kung may point ka, ito ay aking tatanggapin. Kung wala naman, makinig ka na lang, manahimik ka at ituturo ko sa iyo ang karunungan. Makinig kang mabuti. Ang Job, Kabanatang 33, ay isang makahulugang paalaala na kahit tayo'y dumaraan sa matinding pagsubok at pagkalito, ang Diyos ay hindi nananahimik. Minsan hindi natin agad nauunawaan ang kanyang mga mensahe. Sa kabanatang ito, si Elihu ay ginagamit ng Diyos upang tawagin si Job sa pakikinig, pagtanggap, at hanapin ang layunin ng Diyos sa lahat ng kanyang karanasan. Sa kanyang mga trahedya na pinagdaraanan. Kinausap ni Elihu si Job na sinasabi, "Ngunit ngayon, Job, dinggin mo ang aking mga salita, bigyang pansin ang lahat ng aking sinasabi sang-ayon sa talatang 1. Pakinggan mo ako, Job, at makinig ka sa akin. Tumahimik ka at magsasalita ako." Una, ipinaunawa ni Elihu kay Job na ang Diyos ay nakikipag-communicate sa tao sa iba't ibang paraan. Sang-ayon sa Kabanatang 33, talatang 14, ganito ang nakasulat. Ngunit sa isang paraan ay nagsasalita ang Diyos, oo sa dalawang paraan, bagaman hindi pinapansin ng tao. Maaring ang mga trahedya at kahirapan na ating pinagdadaanan ay isang paraan upang kausapin tayo ng Diyos at ituro sa atin ang kanyang layunin. Minsan sa panaginip, sang-ayon sa talatang 15 at 16, sa pamamagitan ng isang mensahero o tagapangaral o sa tahimik na puso ng kahirapan at pagdurusa. Ngunit ang problema ay hindi ang katahimikan ng Diyos, kundi ang kakulangan natin na makinig. Nagiging abala tayo sa sariling hinanakit, agam-agam at pangangatwiran.
Kaya nga maglaan ng panahon, kaibigan, araw-araw upang pakinggan ang salita ng Diyos. Hindi lamang upang magsalita sa panalangin, kundi upang tumahimik at magnilay. I-review ang mga kaganapan sa ating buhay. Maaaring isa doon ang paraan ng Diyos upang ituwid ka o tayo o bigyan ng bagong pananaw. Pangalawa, ginagamit ng Diyos ang pighati bilang pagtutuwid, hindi laging parusa. Sa talatang 11, kanyang itinutuwid ng hirap ang tao sa kanyang higaan. Hindi lahat ng pagdurusa, tandaan natin kaibigan, ay kaparusahan. Minsan ito'y disiplina at panawagan na may layunin. Ginigising tayo sa katotohanang hindi natin kontrolado ang lahat at kailangan natin ang Diyos. Kaibigan, sa halip na tanungin kaagad ang Diyos ng bakit, subukang itanong, Panginoon, ano ang gusto mong matutunan ko? Ano ang iyong itinuturo sa akin sa pinagdaraanan kong ito? Isang magandang pagninilay para sa mga mananampalataya na nasa mahirap na kalagayan. Pangatlo, nais ng Diyos na ariin tayong ganap, hindi wasakin. Kung mayroon kang sasabihin, sang-ayon sa talatang 32, sagutin mo ako, magsalita ka sapagkat ninanasa kong ariin kang ganap. Ang pangunahing layunin palagi ng ating Panginoon ay tayo ay dalhin sa isang kalagayang buhay na makatuwiran. Si Elihu ay hindi nakipagtalo upang ipahiya si Job, kundi upang paalalahanan siya na may pag-asa pa sa katuwiran ng Diyos. Ito ang puso ng Diyos, kaibigan. Nais niyang iligtas tayo mula sa kapahamakan. Ituwid tayo mula sa maling landas at bigyan tayo ng liwanag ng buhay. Alalahanin natin, hindi ka iniiwan ng Diyos. Gusto Kanyang tulungan, ituwid at ituring na matuwid sa Kanyang harapan. Ang mga paalaala, mga taong ginagamit niya, ay lahat patunay ng Kanyang biyayang naghahanap sa atin. Kaya kung ikaw ay nasa gitna ng sakit o pagsubok, huwag kagad isipin na ito ay parusa. Ito'y pag-ibig ng Diyos na tumatawag sa iyo, sa akin, upang tumigil, makinig at lumapit sa Kanya. Si Elihu ay paalaala na ang Diyos ay makatarungan, mahabagin at laging naghahanap ng daan upang dalhin tayo sa kaligtasan. Kaibigan, may mga paraan ba ngayon na sinisikap ng Diyos na makipag-usap sa iyo o sa akin na hindi natin napapansin? May sakit o pagsubok ba ako o ikaw ngayon na maaaring ginagamit ng Diyos upang hubugin tayo sa isang matibay na pananampalataya? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sumama sa atin pong paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay, Panginoong banal, salamat sapagkat hindi ka kailanman nananahimik sa aming buhay. Patawarin mo po kami kung minsan ay masyado kaming abala sa sarili naming mga damdamin at hindi namin naririnig ang iyong tinig. Turuan mo po kami, Panginoon, na makinig, tumanggap ng iyong pagtutuwid at lumakad sa iyong katuwiran. Dalangin namin ang pusong mapagpakumbaba at taingang handang makinig sa inyo pong mga instructions at mga layunin para sa amin. Panginoon, sa umagang ito, akin pong itinataas ang mga kahilingan at panalangin ng amin pong mga tagapakinig na mayroong karamdaman. Ipinapakiusap namin, Panginoon, na inyo po silang dalawin, hipuin ang mga mahihinang katawan upang makapanumbalik ang kanila pong kalusugan. Ang may mga suliranin po, lalong-lalo na sa paghahanap ng kanila pong
mapagtatrabahuhan. Kayo po ang gumabay sa kanila. Pangasiwaan niyo po ang kanilang buhay at sana po sa araw na ito ay matagpuan nila ang kanila pong nais na gawin, trabaho, upang sa pamamagitan nito ay matustusan ang kanila pong mga pangangailangan. Higit sa lahat, dakilang Diyos, dalangin namin na maging matibay kami sa pananampalataya, pagtitiwala sa inyo na kayo po ay laging maglalaan para sa bawat isa sa amin. Ang pag-iingat ng mga piling anghel ang amin pong hinihiling sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyo pong maagang pag-tune-in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at dito po sa ating programang Rise and Reflect. Akin pong ini-offer sa inyo ang free booklet na pag-asa para sa mga panahong maligalig. Mapapasa inyo ang babasahin ito kung inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan at address. Ganon din po sa mga numerong ito na akin pong babanggitin, maaari nyo pong ipadala ang inyong kompletong pangalan at address upang maipadala po namin sa inyo ang napakagandang babasahing ito, pag-asa para sa mga panahong maligalig. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pakikinig. Susunod, may nagmamahal sa iyo. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace.